Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talagang mainit, matindi. Kasalukuyang Vice Presidente ng ating Republika ng Pilipinas, Sara Duterte. Pinatay yung feelings ko ayon po sa kanya. Aba, talagang laging usapang patay. Itong si Kibuloy ay nabalita at kumalat sa social media na pinatay, kinitil umano ang kanyang sarili. Subalit kakaiba po naman itong kaya kasalukuyang Vice Presidente Sara Duterte, pinatay yung feelings ko. Nako po. No comment, Your Honor. Iyan po lahat, mga kaibigan. At marami pang iba. Lilinawin po natin ito, bibigyan natin ng komentaryo. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Palakpakan muna, mga kaibigan. Huwag po kayong matakot, mga mahal kong taga-subaybay. Kung itong ating tinatalakay ay usapang nagpakamatay, kanina ho, kay Kibuloy, ito naman kakaiba. Kay Vice President Sara Duterte, pinatay yung feelings ko. Nako po, ano na nangyayari sa mga namumuno sa ating Republika ng Pilipinas na pinakapangalawa na mataso na nanunungkulan bilang isang Vice Presidente. Para naman sa lubuson yung pangunawa at maunawaan, ito po't nandiyan, i-plus ko sa screen, yung sinasabi na pinatay yung feelings ko. Nandyan ho, at makikita nyo, nandyan ang resibo. Buhat ho dito sa 1PH at babasahin po natin ang kabuuan at nilalaman nitong artikulo na ito. Buhat po dito sa 1PH. Inaanyayahan ko po kayo, mga kaibigan, samahan nyo po akong panuorin, pakinggan, at nang sa ganun po, lubos po nating maunawaan. At pagkatapos po nito'y ay magbibigay po tayo ng ating mga punto de vista, komentaryo. Eto po, buhat sa 1PH, wala na raw feelings si Vice President Sara Duterte dahil sa mga nangyari sa kanya mula noong 2023. Yan ang ibinahagi niya sa programang At the Moment with Amy nang tanungin tungkol sa kanilang mood. Naku po, ano na ang nangyayari? Yung tatayo nito na dating Presidente Digong ay nandiyan di umano, mainit ding usapin sa ibang country upang magpagamot at nagpapagamot, may sakit di umano. Ba't ito naman ngayon, usapan naman sa kanyang anak? Wala na raw feelings sa mga nangyayari mula noong 2023. Yan ang ibinahagi niya sa programang aking nabanggit. Ay kung wala ka ng feelings, ano ang naging dahilan? Saan ba feelings yan? Yan ba ay feelings tungkol sa pagsilbi ng tunay at tapat sa ating gobyerno? Hindi ka karapat-dapat yan, Sara Duterte. Kung isasama mo ang feelings dito na wala kang feelings, deserve mo na dapat bumaba ka na sa pisto. Hindi upo pili dito sa ating nanunungkulan sa Republika ng Pilipinas na isang katulad mo na yanong galing mo mag-comment diyan sa mga feelings na nararamdaman mo. But ang kasalukuyang problema ng ating kinakaharap na napakarami, unang-una ang West Philippines Sea. Ang iyong kinuha na 125 million. Ay hindi ka nakakapag-comment. Bagkus pinapadidismiss mo pa. But yung 125 million, pinadidismiss mo.
Tapos yung West Philippine Sea, no comment, no comment. But dito yung feelings mo ay pinamumukha mo sa tao na mas importante pa na talakayin. Naku po. Ano na ito? Mga kaibigan, medyo padaan lang yun. Ituloy po natin. Hindi na idinitalye. I'm very sorry kung ako'y medyo nabulol doon. Nananakit ang aking lalamunan. Hindi na idinitalye ni Duterte ang dahilan ng kanyang pamamanhid. Pero sinabi niyang public naman ang kanyang buhay at pwedeng balikan ng mga tao. Aba? Manhid! Magpatingin ka sa doktor kung namamanhid ka. Sara Duterte. Dahil kapag ikaw ay namamanhid, ay baka yung utak mo ay manhidin. Ay hindi po magandang pangitain yan bilang nanunungkulan. Bilang isang pangalwa na pinakamataas sa pinuno ng Republika ng Pilipinas. Ikaw ba ay manhid? Saan ka manhid sa katotohanan? Ay ayon po sa ating pagsaliksik sa mga isyu na kinakaharap nito. Kung sasabihin niya manhid ang kanyang katawan sa mga sakit o sa mga isyu, ay hindi po kami naniniwala. Manhid ka sa katotohanan, manhid ka sa nangyayari sa ating Republika ng Pilipinas. Dahil may mga batayan po tayo, nagbabatay tayo sa iyong mga galawan. Madami na Madami na ang preba Ayaw ko nang isa-isahin, baka tayo kulangin sa oras. Kaya tayo kung lumiko ang ating pagtatalakay. Gusto kong dito tayo, bigyan natin ng kaunting highlight, itong manhid na ito. Ay mahirap itong nanunungkulan ganito, nanunungkulan. Dapat maging sit and example ka. Bilang nagsisilbi, bilang pangalawang Pangulo, you are healthy. Dapat healthy ka. At pag healthy ka, magagawa mo nang ika nga po'y matino ang iyong ika nga po'y trabaho bilang magsilbi ng tunay at tapat na sa iyong mga kababayan dito sa Republika ng Pilipinas. Ay kaya pala, hindi na po tayo magtataka, mga mahal kung taga-subaybay. Kaya hindi ito makapagsilbi ng tunay at tapat sa ating Republika ng Pilipinas. Ay manhid! Mayroon siyang nararamdaman. Manhid! Hindi na po tayo magtataka. Buti't inamin mo, Sara Duterte. Buti't inamin mo, kagalang-galang, Vice Presidente Sara Duterte, na ikaw ay manhid na. Yan ang isang dahilan kung bakit hindi ka makapagsilbi ng tunay at tapat sa Republika ng Pilipinas. Hindi ka makapagsilbi ng buong may katotohanan, bagkus lumalabas din sa iyong pinagsisilbihan lamang. Bagamat nagsisilbi ka sa Republika ng Pilipinas, ba't lamang na pagsilbihan mo ang iyong political na pansariling interes nung kasagsagan na si Kibuloy ay lalabasan ng warrant of arrest ay nagawa mong ipagtanggol. Binalandra mo, pinamukha mo sa Republika ng Pilipinas na pinagtatanggol mo si Kibuloy, justice for Kibuloy, ang iyong tinatawag na dapat ipagtanggol mo ang ating Republika ng Pilipinas na sinasakop ng mga Tseno. Alam nyo na ho, mga kaibigan, ang gusto kong ipunto doon. Sasabihin mo, no comment? Naku po, anong klase ito? Mga kaibigan, katulad nga po ng nasabi, pinlas ko dyan sa screen. Itong sinasabi niya na pinatay yung feelings ko. Buti itong mga feelings niya, napapag-usapan niya at sinasabi niya na hindi ito related. Hindi ito related. Nasa pelikula ka ba bilang drama?
Sara Duterte? Ikaw ba ay nasa maala-ala mo kaya para mag-acting ng ganyan? Ha? Dapat bilang isang vice presidente, nagpapakita ka ng healthy. Healthy ang inyong mga sinasabi para naman tularan ka. Healthy ang iyong mga ginagawa para pakinabangan ka at kapakipakinabaw ng taong bayan. Ba't hindi yun eh? Lumang tugtugin na yung mga feelings na yan. Ginagamit lang yan sa mga pelikula. Drama. Wala ka sa drama. Wala ka sa malala mo kaya. Sara Duterte. Nasa vice presidente ka para magsilbi ng tunay at tapat na dapat ang naririnig namin sa iyo ay pakinabang at kapupulutan ng taong bayan. Ay hindi ho eh. Nag-iemosyon ka pa dyan, nagdadrama pa eh. Diba? Eto pa. Namanhid na ako simula last year, public naman yung buhay ko eh. Balikan nyo na lang yung mga pangyayari, nararamdaman. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pinatay yung feelings ko. Pinapaalala ko sa iyo, Sara Duterte. Dahil sinasabi mo dito, napinatay ang feelings mo, at balikan ang pangyayari, hindi ko na alam kung anong nangyayari, ay baka ikaw ay nagbubuang-buangan, nagluluko-lukuhan ka, o nagpapanggap pang isang baliw, nagpapanggap pang isang buang, nagpapanggap pang nasisiraan ng ulo, nagpapanggap pang hindi mo alam ang nangyari. Dahil gusto mo magpalusot, dahil dito sa usapin na 125 million, maaaring hindi mo alam, dahil pang may sira ulo ka, at ika nga po'y napatunayan na nagbubuang-buang, na buang talaga, ay hindi naman ito hindi naman ito buang eh. Nagpapanggap lang ito, hindi niya alam. Para na sa ganun na hindi siya mahusgahan dito sa 125 million. Baka nagpapanggap ka lang naman eh, na hindi mo alam, pero alam mo yan. Nagpapanggap ka na may tama ka. Saan may tama? Alam mo na yon, di ba? Alam mo mga kaibigan yung mga mahal kong tago-sabay kung saan ang tama nito. Kahit walang tama, nagpapanggap na may tama. Hindi raw niya maalala ang nangyayari. Ang tamo, kinalimutan niya ang 125 million na pera ng taong bayan. Hindi niya alam ang nangyayari. Mga kaibigan, isang kalukuhan. Mga kaibigan, gusto ko sana itong talakayin ba't bigyan ng diin. Kinulang naman po tayo sa oras. Pasensya na po. Ang maliwanag po tayo, dito gusto ko pong ipalaala, disclaimer lang ho. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Nandiyan po ang batayan. Binigyan lang po natin ng public opinion at komentaryo na naayon po dito sa ating pagtatalakay. Muli po, isang like lang po sa video na ito at diyan po sa comment section. In reaction, dito po sa ika nga po ay pinatay ang feelings ni Sara Duterte. Ano po ang masasabi niya? Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpak.